Huling araw na nga ng aking local vacation. At sa mga oras na to, hindi ko alam kung ano pa yung mga dapat kong gawin habang wala pa akong pasok. Dahil bukas, siguradong mag-uumpisa na ang araw ko ng pagka-busy at pagkapagod. Ako nga pala si Meng, OFW at isang business-minded. But you know now, take a look when I started, going right when I found it. Eyes on me 'cause I got it, I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it, I got it, I got it, got it. At ito na nga ang huling araw ng aking halos isang buong buwan na bakasyon dito sa bansang Kuwait. At hindi ko alam kung matutuwa ba ako na babalik na ako ulit sa trabaho. Dahil totoo naman, mas masarap naman talaga ang walang ginagawa kaysa sa nagtatrabaho. Pero syempre, kailangan natin lumaban, kailangan natin magtrabaho para sa pangarap at sa pamilya na rin. At sa tuwing namimiss ko na nga ang Pilipinas at ang aking pamilya, lagi ko na lang iniisip, malapit na akong umuwi, malapit na matapos tong taon na to. Biruin mo, 3 buwan na lang, tapos na ang taong 2023 at mag-2024 na, kaya kailangan na talaga umuwi para magsikap na lang sa Pilipinas ang mga naiwan at mga nasimulan habang nandito ako sa ibang bansa. Sa totoo lang, masyado naman talagang maaga para maisipan kong mag-for good sa Pilipinas. Lalo na't wala pa naman ako naiipon na malaki na pwedeng pagsimulan ng gusto kong business. Pero sabi nga ng marami at sabi nga nila, hindi naman kailangan ng sobrang laking puhunan para makapag-business ka ng kung anong gusto mo. Ang importante, kaya mo siyang gawin kahit mag-isa ka lang. At lalo na kung gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Kaya kahit anong mangyari, maliit man o malaki ang may uwi ko sa Pilipinas, ilalaban ko pa rin yung gusto kong gawin at yung gustong gusto kong business. Kaya sa ngayon, mag-aantay na muna ako. Magtatrabaho na muna, tatapusin ko muna kung anong meron ako ngayon. Para nang sa ganon, ready na ako sa pag-uwi at pag-uumpisa ulit ng gusto kong gawin sa Pilipinas kasama ang pamilya ko. Ang hirap din no, pag nasa ibang bansa ka kasi mag-isa ka lang. Kapag mayroong problema, syempre solo mo lang yun kasi nga mag-isa ka lang. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas, kahit may problema ka, kasama mo pamilya mo, hindi mo na masyadong iindahin. Dito sa abroad, hindi lang isip mo ang pagod, pati ang katawan. Pero ganun pa man, kahit anong posisyon sa buhay, kailangan pa rin magpasalamat. Magtiis, magsipag at magpasalamat hanggang mabago ang iyong buhay. Naniniwala naman din kasi ako na kahit nasa abroad ka at matagal ka na sa abroad, kahit anong mangyari, uuwi at uuwi ka pa rin sa Pilipinas. Ito ang isang katrabaho namin, busy sa pag-aayos ng kanyang mga maleta. Dahil nga magpa-flight na siya papuntang Pilipinas, mamayang madaling araw. Babakasyon lang din naman siya at babalik din naman siya by November. Naalala ko nga nung umuwi ako nitong March, ang dami ngang natuwa ng mga katrabaho namin kasi nga kakaisang taon lang namin tapos umuwi ako agad para magbakasyon. Uy, mahirap yun wala pa akong ipon noon tapos bibili pa ng ticket na napakamahal. Halos nauwi ko nga lang pera nung nagbakasyon ako talaga namang ipit na ipit sa mahal ba naman ang bilihin dyan sa Pilipinas. Pero ayos lang yun kahit naiyak ako nung pag-uwi ko nang wala akong dalang pera. Importante nakauwi ako at nakasama ko ang pamilya ko. Bago ko pa naman kasi naisipan na mag-abroad, mahilig na talaga akong mag-business. Naalala ko pa ang una kong business, yung pagtitinda ng mga pagkain dahil mahilig nga ako magluto. Meron akong pang umagahan, merienda, snack at saka gabihan. Lahat ng pwede kong iluto, itinda, tinitinda ko sa tapat ng bahay namin. Tapos naisipan ko magtinda ng ukay-ukay, sinasabit ko lang din sa labas ng bahay namin. Natatandaan ko nga yung lamesa na ginagamit ko sa pagtitinda ng mga pagkain. Ginawan ko lang ng paraan para magpantay lang yung lamesa. Kasi nga, yung inuupahan namin na bahay, ang daanan kasi noon ay pa-slide o yung pataas. Kaya kumuha ako ng mga bato para magpantay lang yung lamesa. Tapos tatalian ko naman yung lamesa dun sa gate namin para hindi siya mag-slide kung sakaling bumigay yung bato. Ang dami ko ngang suki nung time na yun Natatawa nga sila sa style ng lamesa ko.
Pero ang laking tipid talaga namin noon kasi hindi na ako namumblema sa uulamin namin araw-araw dahil doon na din talaga kami kumukuha. Yung okay-okay naman na tinda ko, sinasabit ko lang doon sa may sampayan namin. Inilalabas ko sa gate. Ganun din, lalagyan ko din siya ng bato para pumantay. At para mailabas ko lahat ng paninda ko, sinasabit ko din doon sa bakuran ng kapitbahay namin sa tapat. Kaya akala tuloy ng iba hindi yun paninda. Akala nila sampay lang yun ng mga tao doon. Kaya kung minsan tatanong sila, paninda ba to? Kaya yung nakakabenta naman ako. Sa tuwing nagbi-business nga ako, maganda nga ang pasok sa akin ng mga benta. Hindi naman ako nawawalan. Kung meron man sumablay na isang araw, ang kasunod na araw naman yun, sobra-sobra ang benta. Pero hindi ko nga siya napalago kasi nga siguro hindi pa naman ako ganun karunong kung paano humawak ng mga kita sa mga business na ganun. Dahil nga syempre bata pa ako, tapos minsan nagagalaw pa namin sa ibang pangangailangan namin. Kaya nahihinto ko yung pagbibusiness. Pero dahil nga hilig ko talagang magnegosyo, paulit-ulit ko siyang ginagawa lalo na pag may pagkakataon. Kaya nga kahit online, talagang pinasok ko na yan para nung meron akong kita. Natutuwa nga ako kapag ganun eh. Kaya ko pala kahit online, samantalang bihira nga ako mag-post kahit picture ko. Sa dami nga na sinubukan kong negosyo, nako kulang pa tong sigurong video ko para magkwento. At hanggang ngayon, pati online, habang nagtatrabaho ako, ginagawa ko. Naging affiliate nga ako sa TikTok ngayon, hindi ko inaasahan. Dati tinitignan ko lang, pero ngayon nakisali na rin ako sa kanila. At salamat nga sa Diyos dahil unang subo ko pa lang sa online TikTok ay nakabenta na ako. Kaya sigurado na ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas, magnenegosyo ko ulit. At kung saan man kami dali ng negosyo na yon, magpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Sa ngayon, ang kailangan ko lang dapat gawin, ang mag-asikaso ng mga gagamitin at mga uniform ko para bukas, dahil dire-diretso na naman ang pasok ko nito. Tapos by October, anniversary na namin, kaya ayun, busy na naman kami. At panigurado, meron na namang overtime. Okay na rin yun kasi pag ganun kahit pagod ka, parang ang bilis lang lumipas ng araw, matatapos agad, tapos kinabukasan trabaho ka ulit hanggang dumating na lang natapos na, uwi ka na ng Pilipinas. Pero yung overtime namin hindi yun pay ha. Kasi nga ang overtime namin dito hindi binabayaran. So pag meron kaming mga extra oras sa trabaho, pag sumusobra kami sa trabaho o kaya kailangan ng store, binibigay ng kumpanya namin yun as day off or extra day off namin. Ganun din pag holidays. Kaya yung mga extra time namin or mga araw na hindi binayaran, nagiging extra day off namin or minsan sinasama sa annual leave namin. Kaya kapag nagbabakasyon kami, mahaba. Minsan umaabot pa ng 2 buwan, 3 buwan. Pero goods na rin yung ganong setup. Kasi kapag kailangan namin ng pahinga, pwede namin kunin yung mga extra day off namin. O di kaya pag uuwi ng Pilipinas, mahaba na rin ang bakasyon namin. Yun nga lang din, malaki ang gastos. O siya, mukhang kailangan ko ng magpahinga kasi bukas may pasok na naman at Thursday bukas. So, ibig sabihin, busy day. Ang busy kasi namin na araw dito sa store is Thursday, Friday, and Saturday. Kaya, pagod-pagod na naman to simula bukas hanggang Sabado. Sana nga Sunday pa rin ang day off ko para sabay-sabay pa rin kami ng mga kaibigan ko. So, good night na and good morning sa inyo. Next time ulit, samahan nyo ako ha. Kwentuhan tayo. Bye!